all for you alone. It's all for you, Lord. Ito'y namin isinusuko ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Patuloy po kaming nagpapakumbaba sa inyo pong harapan sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Jesus, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, for giving us this chance na mapapurihan ka, Panginoon, na maialay ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Patuloy po kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan. Likhaan po ninyo kami, Panginoon, ng pusong nagmamahal sa iyo, Panginoon. Puso na handang maglingkod sa iyo, Panginoon. Puso na handang magpagamit sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Jesus, Jesus. We give you praise, honor, and glory. Hallelujah, hallelujah. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart, and know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling.
sa iyo, Panginoon. Patuloy po kami nagpapaayos sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Ibugin po ninyo kami ayon sa iyong nais, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kami nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapaayos sa iyo sa umagang ito. Hallelujah. This is our desire, O God. This is our desire. This is our prayer today, Lord. Samahan po ninyo kami, Panginoon. Patuloy po ninyo kaming likhaan ng buhay, Panginoon, ng puso na sumusunod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Continue to be with us today, Lord. Salamat po, pinagtagumpay mo na kami sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, kasama ka namin sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa lugar na ito. Purihin ka sa aming kalagitnaan sa umagang ito, Panginoon. Ikaw lamang siyang makita, ang madakila, Panginoon, ang maluwalhati, Panginoon. Wala na pong iba. Wala nang iba, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang siyang karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng lahat ng ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Samahan po ninyo kami at papagtagumpayin sa umagang ito, Panginoon. Binibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Tanggapin po ninyo ang papuri ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay sumigaw ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen po. Amen. Sige po, ngayon po ay magkamayan po ang bawat isa at sabihin po natin na napakabuti ng ating Diyos. Amen. Amen. Sige po, ikot po tayo at kamayan po natin ang bawat isa. Napakabuti ng ating
Amen. Salamat po sa Panginoon. Tunay na napakabuti po ng ating Diyos. Amen po. Amen. Palagi po at siyang tunay na tunay sa ating mga buhay. Amen. Ayan, salamat po sa Panginoon na tayo po ay naririto sa kanyang gawain. Sabihin nga po natin sa ating katabi, pinagpala ka na ng Diyos. Amen. Ayan, pinagpala na po tayo ng Diyos at salamat sa Panginoon, napili natin ang pinakamainam sa araw na ito at yan po ay ang unahin ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Amen. Ayan, sige po, settle na po tayo sa ating mga upuan. Ano po, mag-forward na po tayo kung tayo may nakikita pong mga bungi-bunging, wala po, alam niyo na po yan. Ayan, medyo bungi-bungi po tayo, ano? Ayan, ayaw po natin na tayo ay may patlang na upuan. Salamat po sa Panginoon na tayo po ay patuloy ang nagpapakakisig dahil sa Panginoon. Amen po. Amen. Ayan, salamat po sa Panginoon. Ayan, sige, tuloy-tuloy na po tayo. Ano po, dako po tayo sa ating mga announcement po. Salamat po sa Panginoon na tuloy-tuloy pa rin po ang kanyang gawain at nananatiling matatag. Amen po. Ay, parang kaunti lang yung masayang nagiging matatag ang Miracle of Life. Iulitin ko po, tuloy-tuloy pa rin po ang gawain ng Panginoon at nananatiling matatag. Ayun, yun naman pala. Kaya naman palang sumigaw ng medyo malakas pa, ano? Ayan, salamat sa Panginoon na dahil sa kanyang biyaya ay tuloy-tuloy pa rin po ang gawain ng Panginoon. At yan nga po ay everyday po ang ating morning Bible study. Yan po ay 7:30 a.m. Salamat sa Panginoon na sa mga tao na ginagamit niya upang maibahagi po, mailahad po ang salita po ng Diyos tuwing umaga. At tuloy-tuloy pa rin po ito, at marami po tayong natututunan. Kahit po yung mga nagtuturo, may mga natututunan din po kami. Salamat po sa Panginoon. And ayan po, salamat din po sa buhay at mag-a-assist po sa atin. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Ayan, salamat po sa Panginoon. And every Friday, salamat po sa Panginoon na yun nga po, tuloy-tuloy pa rin po na tayo po ay nananalangin sa lugar po na ito. Tayo po ay nagsisimula po ng 7:00 po ng gabi. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, 7:00 daw ng gabi. Ayan. Punta po tayo kasi dito po tayo ay nananalangin. Ano po, maganda po na sama-sama po nating itinataas sa Panginoon ang ating mga desire, ating mga kahilingan. Sapagkat naniniwala po tayo na ang ating Diyos po ay mabuti at patuloy po siyang may ginagawa kapag tayo ay lumalapit at nananalangin sa Kanya. Amen po. At wala na po tayong ibang maaasahan na tutugon sa ating panalangin kundi ang ating Diyos lamang. Amen po. Amen. Wala po tayong ibang maaasahan kundi ang Diyos. Amen. And every Saturday, salamat po sa Panginoon na tayo nga po ay nagkakaroon po ng practice. Practice po ang worship team. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ng mga musikero, mga awit, mga mananayaw na patuloy nagpapagamit po sa Panginoon. And welcome po ang mga nais. Ito na naman po tayo, 2025 na po. Huwag po kayong mahiya, hindi na po uso ang hiya ngayon. Kung kayo po ay may itinatagong talento, it's time po na ilabas po natin yan at ipagamit po sa Panginoon. Amen po? Ayan, medyo humina yung amen. Amen. Okay, palobat na yata kayo, ang aga pa. Okay, so salamat sa Panginoon sa mga puso na nagde-desire na magpagamit sa Panginoon. Ayan, welcome po kayo. Kung sino po ang may nais na maggamit ng Panginoon sa pagtugtog, ito po ay magsisimula ngayong February. Amen. Salamat po sa buhay ng mga nagtuturo po sa atin, ng mga nagde-desire po. And yung sa tamborin po, mamayang hapon po, magsisimula na po tayo. Balik po kayo dito mamayang hapon ng 4 p.m. hanggang 7:00 po tayo ng gabi. Payag po kayo? Joke lang po. Ayan. Dahil sa bilis ko po magsalita, mabilis lang din po akong magtuturo ng tamborin. Ayan. Mga 1 to 6 lang na counts. Ayan. Okay. So, balik po kayo mamayang hapon and i-orient po kayo ni Ate Abby sa pagsasayaw po para sa Panginoon. Ayan. Salamat sa Panginoon na muli ay magkakaroon tayo ng maraming dancers pa. Amen po.
Ayun, salamat sa Lord. Ano po, ayan, mamayang hapon po yan, and mamayang hapon din po, mamayang 2:00 po, ay balik po tayo mga kabataan. Ano po, bagamat wala po ang ating pastor, ay magtitipon-tipon pa rin po tayo. Ano po, wag po kayong matutulog, balik po tayo ng 2 p.m. Okay po? So ayan, salamat po sa Panginoon na ang ating Daddy Bishop, ang ating Pastor Lito, ang Kuya Deng, ang Kuya Dykes, yung kanilang mga kasama ay nasa Apayao na. Salamat sa Panginoon na sila po ay iningatan ng Panginoon at pinrovide po. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Ang ganda ng salita, pinrovide. Nag-provide po ang Panginoon ng ang pagpambayad. Ano po, dahil hindi po biro na magmisyon. Salamat po sa Panginoon na siya po ang ating great provider. Amen po. Ayan, and we are expecting na ligtas din po sila. We are praying na ligtas din po silang makakabalik sa ating piling. Ay, balik agad, kaaalis lang. Okay, salamat po sa Panginoon. Sa Diyos po palagi ang papuri, pasasalamat, at patuloy po nating buksan ang ating mga puso, ang ating mga isip, at isara po natin ang ating mga bibig. Ayan, sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Papuri po sa Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating Pastora Chariz na magbabahagi po ng salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. Thank you po, worship team. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sa buhay po ng worship team. Sige po, tayo pong lahat ay muling tumayo. Patuloyan po nating asamin at i-desire na samahan po tayo ng Panginoon sa atin pong gagawing pag-aaral po sa patuloy ang pag-aaral po dito sa Book of Joshua. Tayo po ay manalangin. Ama, sa iyo pong lahat ng papuri, sa iyo pong lahat ng pasasalamat, aming Panginoon. Tunay po na ikaw ang nag-alaw ng mga bagay na ito, Panginoon, na napapangyari sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na patuloy ang nagde-desire na maranasan ka, Panginoon, at patuloy ang makapag-aral po ng iyong mga salita. Patuloyan mo po kaming i-guide, patuloyan ka pong kumilos. Ikaw po ang magsalita po para sa aming lahat at salamat po sa patuloy ang bukas na puso na handang magpaturo at magpatuwid sa iyo, Panginoon. Papuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. At ayun nga po, patuloyan pong may nagaganap na Bible study na pinapakita nga po kanina ng media. Merong araw po na nakatalaga para dyan. I believe na nakalagay din, yes, no po, nakalagay kung sinong mentor at kung kaninong pamilya. So, ongoing po yan, kaya salamat sa Panginoon. Minsan papalakpakan natin ang Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil patuloy niya pong inaalaw na makapag-Bible study po sa kanikanyang tahanan at meron din tayong online para sa mga kabataan headed by our own AJ at salamat nga sa Panginoon. At sa iba pa po na nais magpabukas ng gawain po sa kanilang tahanan ay okay po dahil marami tayong parating na mentors. Amen. Minsan papalakpakan natin ang Panginoon. Excited ako sa bagay na yon. Kasi nga po ay hindi po panghabang buhay. Katulad ng patuloy nating napapag-aralan, di po ba nasa book na tayo ng Joshua? Kasi this time, inalaw na ng Panginoon na umuwi si Moises sa tunay nating tahanan. Amen po ba? Ay. Amen po ba? Ayan. So this time nga po ay umuwi na po sa Panginoon si Moises. So ang naiwan na po ay si Joshua. Wherein ganun din po katotohanan ng buhay na hindi po panghabang buhay ay buhay po ang pastor. Palagi at palagi may i-raise up na bago
at bago ang Panginoon para i-lead ang kanyang mga lingkod. No po? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tuloy-tuloy ang pag-aaral po ng 7x7. And yes, may mga upcoming na tayong mentors tung mga darating na buwan. Kaya kung sino po ang may gusto pang magpa-open ng Bible study sa kanilang tahanan ay welcome na welcome po. No po, sabihin nyo lamang po sa amin. At yun po. And maraming salamat din po sa lahat po ng mga pamilya na nagbibigay at naglalaan ng oras para maglinis po. Sabihin mo nga maglinis. Maglinis po ng ating worship center. Maraming salamat po. Ang nangyayari nga po is parang dinidivide yung family. Mayroong pang Sabado, meron ding pang Linggo. Pero same group. Same group, kung di nakapaglinis ng Sabado, sila sa Linggo. Kasi 2 araw po yun Sabado at Linggo, yung bago tayo mag-uwian. Kailangan ay linisin din po ito. At ayun nga po, salamat sa Panginoon na magsisimula nga po ulit ang training ng ating tambourine ministers. Mamayang hapon po mga kabataan. At ini-invite ko din kayo at ililid kayo sa biyaya at tulong ng Panginoon ng ating Ate AJ, no? Habang wala ang ating Pastor Lito. Okay po? And salamat din sa Panginoon sa mga nagnanais ding magpagamit through musical instruments. Ayan, magsisimula yan po on February. Okay po? Ayan, salamat po sa Panginoon. So dumako na po tayo dito sa mensahe ng Panginoon. Dito po sa Joshua chapter 9 verses 1 to 27. Handa na po ba kayo? Amen. Purihin ang Panginoon. So dito na nga po tayo sa Joshua chapter 9 verses 1 hanggang 27. So dito po ay in chapter 6 po, kung babalikan po natin, ay nakaranas po ng great victory. Sabihin mo nga, katagumpayan. Yes, nakaranas ng katagumpayan ang Israelites over Jericho. Bakit? Kasi kasama nila ang Diyos. Sabihin, kasama ang Diyos. So that's why nakaranas sila ng great victory. Pero pagdating sa chapter 7, nakaranas naman sila ng great defeat. Bakit ko nasabing great defeat? Kasi nga po ay maunti lang ang city of Ai compare with city of Jericho. No po? At mas matitibay ang muog, ang gusali ng city of Jericho kesa sa city of Ai. Mas prepared sa labanan ang city of Jericho na tinalo nila dahil kasama ang Panginoon. Pero dito sa city of Ai, nakaranas nga sila ng defeat. Bakit? Dahil sa kasalanan. Ano po? Kasi may itinatagong kasalanan. Kaya nakaranas sila ng great defeat. And then on chapter 7 itself, ay nakita natin na humingi sila ng tawad sa Panginoon. So, nagkasala si Akan at pati yung kanyang mga mahal sa buhay ay nakipag-compromise sa kanyang mali. No po? Hindi sinabi, itinago. Nakipagsabwatan yung kanyang pamilya, so pati sila ay naparusahan. They were stoned to death. No po? Pinakamasakit na uri ng parusa o kamatayan noong unang panahon kasi hindi ko po alam kung hanggang ngayon may ganong klase ng kaparusahan. Ano po? So talagang pinapakita doon na ayaw ng Diyos ng anumang uri ng kasalanan at walang maitatago sa Panginoon. And then on chapter 8, nakaranas na naman sila ng katagumpayan. Bakit? Muli silang sinamahan ng Diyos kasi wala nang kasalanan. Ano po? Wala nang kasalanan, naihingi na nila ito ng tawad sa Panginoon at nanumbalik yung tamang kaugnayan nila sa Panginoon. And then this time, ang Panginoon na talaga ang nagsabi na lusubin ang city of Ai.
Na po? So kaya talagang sabi mo nga sa katabi mo, wag papangunahan ang Diyos. No? Wag pong papangunahan ng Diyos kasi may sariling timetable ang Panginoon kung kailan niya gustong maganap ang dapat maganap. No po? So sa chapter 7 kasi ay si Joshua lang ang may ginusto na magpadala ng espiya sa city of Ai and then lusubin sila. Pero sa chapter 8, meron ng instruction ng Panginoon. Po, nalusubin ang city of Ai, kaya naman nakaranas po sila ng panibagong victory. No po? So talagang dito sa mga from chapter 6, 7, and 8, talagang ito po yung lesson na makikita natin dito po sa unang Korinto chapter 10 verse 12. Ayan, pakibasa nga po. 1, 2, 3, go! Yan kasi pangkaraniwan kahit sa ating panahon ngayon. Sa panahon noon at nangyayari din sa ating panahon ngayon, na kapag nakakaranas tayo ng victory, nakakalimot tayo. Na po? Kung sino ang nagbigay ng victory. Kaya akala natin, yung mga past victories na naranasan natin noon ay mararanasan pa rin natin hanggang ngayon using our own ability. Ay siguro kaya ko na to. Ay siguro hindi ko na kailangang manalangin. Ay siguro hindi ko na kailangang kumonsulta sa Panginoon. Ay siguro hindi ko na kailangang humingi pa ng prayer requests para sa mga bagay na ito. No po? So talagang sabi ay mag-ingat. No po? Mag-ingat. Sabi nga kaya kung iniisip niyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. So, ibig sabihin, palagi kailangan natin ang Diyos. No po? Kahit nakaranas na tayo ng victory, pinagtagumpayan natin ang bagay na yon. So, for this another event, another season in our lives, kailangan pa rin natin ang Diyos. At kung may bago ulit na season sa buhay natin, kailangan pa rin natin ang Diyos. No po? So, in every season, in every struggles, in every problems, in every incident na ating makakaharap, no po, kailangan natin palagi ang Diyos. Amen. Because God's mercy is more. No po? So kung mahulog man tayo sa pagkakasala, ang title nga po is God's mercy is more. So patuloy nating makikita po dito kung gaano kalawak ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos para sa lahat ng tao. Sabi mo nga, para sa lahat. Yes, hindi lang para sa mga Israelita, kundi para sa lahat. Okay po, so verse 1, sabi po dito, ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa ibayo ng Jordan, sa kaburulan, sa kapatagan, at sa baybayin ng dagat Mediteraneo, hanggang sa Lebanon, sa dulong Hilaga. Ang mga haring ito ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Kananeo, ng mga Perezeo, ng mga Hivita at ng mga Jebuseo ay nagsama-sama upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. No po? So nabalitaan nila yung tagumpay ng Israel. So imbis na matakot sila, nagsama-sama ang mga haring ito para lusubin ang mga Israelita. Verse 3, ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai, umisip sila ng paraan upang malinlang si Josue. Nagdala sila ng pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga lumang sako at mga sisidlang balat na tagpi-tagpi. So dito makikita natin na talagang merong dalawang forms of attack na ginawa laban po sa mga Israelita. One is obvious, one is visible.
No po? Yung pinaka-obvious dito, ito yung nagsama-sama. Nagsama-sama ang mga hari ng mga Cananeo, Amoreo, Hiteo, Perezeo, Hivita at mga Jebuseo para lusubin ang mga Israelita. Pero pagdating naman sa verse 3, etong mga taga-Gabaon o mga Gibeonites, nag-isip sila ng paraan para malinlang si Josue. Kasi alam nila na lahat ng nilalabanan ng mga Israelita is nawa-wiped out talaga. So they want to preserve their family o yung lineage nila no po, ng mga Gibeonites. Gusto nila ma-preserve ito. Kaya nagkaroon sila ng taktika para malinlang si Josue. Anong ginawa nila? Nagdala sila ng pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga lumang sako at mga sisidlang balat na tagpi-tagpi. Pakibasa nga po, verse 5, 1 to 3, go. Pagpapatuloy po, verse 6, sige po. Ayun ang word. Nais po naming makipagkasundo sa inyo. No, kasi nga alam nila na wala na silang laban. Pero alam nyo, in chapter 10, Gibeonites is one of the best talaga when it comes to war. No po? Talagang marami sila, malalakas sila, pero kita nila na wala sila kumpara sa lakas ng Israel kasi kasama nila ang Diyos, di ba? Talagang wala nang tatalo sa mga Israelita kasi kasama nila ang Diyos. So paano pa nga ba matatalo ang mga Israelita? Kaya talagang nag-isip sila ng paraan para ma-preserve sila yung buhay nila. At sinabi nilang, nais po naming makipagkasundo sa inyo. Then in verse 7, sabi, ngunit sumagot ang mga pinuno ng Israel, baka kayo'y mga taga rito. Hindi kami maaaring makipagtipan sa inyo. 8, nagmakaawa sila
Nga po yung nandito sa Deuteronomy chapter 7 verses 1 and 4, na ang sabi nga po doon, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo roon, Heteo, Gergeseo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hevita at Jebuseo, mga bansang mas malakas at mas makapangyarihan kaysa inyo, at kapag sila'y ipinaubaya na ni Yahweh sa inyo, lipulin ninyo silang lahat. Anong sabi po? Lahat. Lilipulin lahat. No po? Huwag ninyo silang kaaawaan, at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Which is, eto na yung ginawa nila. Nakipagkasundo sila sa mga Gibeonites, sa mga taga-Gabaon na ito, mga taga-Gibeon na ito, no po, na hindi kumonsulta sa Panginoon. Alam niyo po, kapag nasa Bible na kasi, di na natin kailangan pang ikonsulta sa Panginoon eh. Like for example, nabasa na natin sa salita ng Diyos, learn to forgive. Tapos magpe-pray ka, Lord, papatawarin ko po ba siya? Di po ba? Parang hindi mo na kailangang ipanalangin yon. Kasi nabasa mo na sa Bible na yun yung dapat mong gawin. No po? Ang magpatawad. Diba? Pagtiisan ang isa't isa. Kasi nga lahat naman tayo may kani-kanyang saltek. Tingin nga sa katabi. Diba? Lahat yan. Bawat isa sa atin, kahit asawa mo yan, kapatid mo yan, anak mo yan, no? Pinagtitiisan mo yan kasi may kani-kanyang saltik tayo. No po? May kani-kanya tayong bait, may kani-kanya din tayong pagiging pasaway. Di po ba? Pero yun nga, ang nasulat sa Bible, learn to forgive. No po? Pagtiisan ng isa't isa. Huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Ano nga po? Kaya may mga bagay talaga na hindi na kailangang ipag-pray. Hindi ko naman sinabing wag nang mag-pray. Iba po yon. Iba po yon. Don't get me wrong po Hindi ko po sinabing wag nang manalangin. Ang sinasabi ko po, kapag nabasa na natin sa salita ng Diyos na patawarin, matutong magpatawad, hindi mo na kailangang mag-ask pa sa Lord o maghingi ng senya sa Panginoon kung, Lord, papatawarin ko na ba siya? Diba? Kasi ngayon yung araw na buhay ka. Sinong nakakasabi, alam niyo pa ulit-ulit ko itong nasasabi kasi nga ay talagang hindi natin hawak ang buhay. So, kailan pa magpapatawad? Diba? Bukas? Alam mo ba kung buhay ka pa bukas? Alam po ba natin kung buhay pa tayo bukas? So, taas ang kamay ng nakakaalam na buhay pa siya bukas. Di ba? Kasi only God knows that. No? Kahit ako, hindi ko kayang sabihing, buhay pa ako bukas. No po? So, kailan tayo magpapatawad? Yes. No po? Kasi nga, yun yung tama. No? Yun yung tama at yun yung naaayon sa salita ng Diyos. Kaya may mga bagay talaga na hindi na natin kailangan pang humingi pa ng sign sa Panginoon or ipanalangin pa kasi nga sinabi na ng salita ng Diyos, magpatawad ka. Parang ikaw na lang talaga ang may problema, kapatid. Kasi sinabi na ng Diyos Katulad ng ginawa po ng mga ni Joshua at ng mga pinuno ng Israelites. Hindi na nila kailangang ipanalangin pa. No? Kasi nasusulat na sa kasulatan na huwag silang makikipagkasunduan o gagawa ng kasunduan sa mga taong madadat na nila doon. So they don't need to pray, Lord, kailooban mo po ba ito? Kasi alam na nila, no po, kung matatandaan po nyo, kailan ba yun? Parang kahapon yata. Yung sa Joshua chapter 8.
na binasa ni Josue, inisa-isa niya yung kasulatan, di po ba? Yung Pentateuch, inisa-isa niya, yung Book of Leviticus, Numbers, Deuteronomy. For 14 hours, binasa niya po yon. Inisa-isa niya yon, di ba? Kung matatandaan po kung kahapon nga yata sa Joshua chapter 8. Na inisa-isa niya, na sinabi niya ito, bata, matanda, kahit sa mga dayuhan. Binasa niya yung kasulatan. So, ibig sabihin, talagang alam na nila kung ano ang gusto ng Diyos. Huwag gagawa ng kasunduan sa mga taong madadat na nila roon. Verse 3. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag nagkaganon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kaniyang lilipulin. Anong word dyan? Lilipulin? Agad. Ibig sabihin, walang pasubali. Oh Lord, teka lang, Lord. Lord, teka lang, nagkamali pala ako. Teka lang, Lord. Walang ganon, no? Lilipulin agad. Pero katulad ng title natin ngayong umaga, dito sa chapter 9, God's mercy is more. Diba? On the dot na nakipagkasundo sila sa mga Gibeonites, hindi muna sila nilipol agad ng Diyos. Kasi kung paanong ang kahabagan ng Panginoon sa ating panahon ngayon, ganon din noong panahon nila. Napakalawak ng awa ng Diyos. No po? And then, punta na tayo sa verse 16. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Yon. So, nagkaroon na ng tipan. Eh, di ba, alam niyo po, yung pakikipagtipan, lalo na nung panahong ito nila, napakahalaga. Kasi, yung pakikipagtipan nila talagang sinasabi nila na nakikipagtipan sila sa harap ng Diyos. So, gano'n na lang talaga nila binibigyang halaga kapag sila ay nag-yes. At gano'n na rin din nila pinapahalagahan kapag sila ay nag-no. No po? So kaya, after 3 days, saka nila nabalitaan pagkatapos silang makipagkasundo. Nalaman nila na tagaron lang din pala. Hindi pala sila mga taga-malayong lugar. 17, kaya lumakad sila at pagkatapos ng 3 araw ay natagpuan nila ang mga tinitirhan ng mga taong iyon. Ang mga lunsod ng Gibeon, Sephira, Beerot at lunsod ng Jeraim. Ngunit hindi magawang patayin. Kita niyo po. 18, hindi magawang patayin ng mga Israelita ang mga taong iyon sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nanumpa sa kanila sa pangalan ni Yahweh at nagreklamo ang buong bayan laban sa pangyayaring iyon. Yung reklamo nila ay yung kung paano sila magreklamo kay Moises. Nung buhay pa si Moises na, dinala mo ba kami dito sa ilang para patayin? Ganon yung uri ng pagrereklamo nila dito. At parang yung pagrereklamo nila dito is katanggap-tanggap naman talaga. Na ba, anong ginawa nyo? Kakamatay lang ni Akan at ng kanyang buong sambahayan. Idadamay nyo pa kami. Di ba? Parang ganun eh. Kasi si Josue at ang pinuno ng Israel lamang yung talagang nakipagkasundo sa Gibeonites. Hindi sila kasama sa usapan. Kaya talagang nagreklamo ang buong bayan sa pangyayaring iyon. 19. Kaya't nagpaliwanag ang mga pinuno. Nakipagkasundo kami sa kanila sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi natin sila maaaring saktan.
20, kailangang igalang natin ang kanilang buhay. Kung hindi, baka tayo parusahan ng Diyos dahil sa sumpang aming binitawan sa kanila. No? Talagang matapat din naman sila sa kanilang ipinangako dito sa Gibeonites. Kasi nga, nanumpa sila sa harapan ng ating Panginoon. 21, hayaan ninyo silang mabuhay. Gagawin natin silang tagapangahoy at tagaigib. Which is, eto po yung ginagawa ng mga Israelita sa mga dayuhan. Eto po yung ginagawa nila. Ginagawa nilang tagapangahoy at tagaigib. Yung mga dayuhan na gustong magpasakop sa kanila. Yung hindi kasama dun sa yung mga nakasama nila bago pa sila magtumungtong sa promised land. May mga dayuhan na silang kasama po eh. 22, ipinatawag naman ni Josue ang mga taga-Gibeon at kanyang sinabi, bakit ninyo kami lilinlang? Bakit ninyo sinabing kayo'y taga-malayo, gayong taga-rito pala kayo? So makikita natin na hindi din exempted talaga sa pagkakamali yung mga leader. No? Kita po ba natin? No po? Hindi exempted sa pagkakamali yung mga leaders. Kaya mga manggagawa sa Panginoon, hindi porke tayo ay mga inaalaw ng Panginoon no po, na makatayo, ay hindi na nga tayo mabubuwal. Kaya mag-ingat pa rin. Sabi mo nga, mag-ingat. No? Kailangan talaga mag-ingat. No po? Kasi lalo na tong si Josue, 'di ba? Kasi leader siya eh. So kapag siya nagkamali, damay ang napakaraming tao. At kahit sa ating panahon ngayon, kapag nagkamali, damay din. No po? Damay-damay talaga po. 23, tama po ba? Dahil sa ginawa ninyo, isinusumpa kayo ng Diyos. Buhat ngayon, magiging alipin namin kayo, tagapangahoy at tagaigib sa bahay ng aking Diyos. Sumagot sila, ginawa po namin iyon sapagkat napatunayan namin na talagang iniutos ni Yahweh na inyong Diyos sa lingkod niyang si Moises na ipamahagi sa inyo ang mga lupaing ito at lipulin ang lahat ng taong nakatira dito. At ngayong kayo nga'y dumating na, natatakot po kaming baka kami lipulin ninyo. So kaya din talaga nila nagawa. Po, nalinlangin si Josue. Nagtry lang naman sila. Nagpalin lang naman si Josue. Di ba? Di po ba? Sa tingin nyo, may mangyayaring ganitong pagkakamali kung hindi naman nagpalin lang si Josue? O di ba? Sabihin nga sa katabi, desisyon pa rin talaga. No? Desisyon pa rin po talaga. Kahit na merong plano na masama against you, kapatid, para sa iyo ang kaaway, kung hindi mo naman ito hahayaan, kung lalabanan mo naman ito, walang kayang gawin sa iyo ang dyablo. Tama po ba? Amen. No po? Pero yun nga po, nagpalin lang din talaga si Josue at ang mga leader po ng mga Israelites. Kaya nangyari ito sa kanila. 25, kami po'y nasa ilalim ng inyong kapangyarihan ngayon. Gawin po ninyo sa amin ang inyong mamarapatin. Kita din naman natin sa mga Gibeonites yung talagang willingness nila na magpasakop sa mga Israelites. No po? Na nakita natin na hindi talaga sila ready makipaglaban. Ayaw nila. Kasi alam nila talo na sila. No? Ayaw talaga nila. 26, kaya't ipinagtanggol ni Josue ang mga taong iyon at hindi pinabayaang patayin ng mga Israelita. 27, subalit sila'y ginawa niyang mga alipin, tagapangahoy at tagaigib sa altar ni Yahweh. Nanatili sila sa kalagayang iyon hanggang ngayon at naglilingkod sa altar ni Yahweh saan man sila kailanganin.
Again, ang makikita po natin dito talaga sa chapter 9 is talagang yung awa ng Diyos para sa lahat ng tao. Yes, may utos ang Panginoon sa Deuteronomy chapter 7 na talagang lilipulin agad kapag nila ginawa ito. Pero alam niyo po ba talagang pinahalagahan ng Panginoon yung naging pangako din ng mga Israelita dito sa mga taga Gibeon. Kasi may pagkakataon dito sa 2 Samuel na gustong ipapatay ni Haring Saul ang mga taga Gibeon. Alam niyo po ang nangyari? Basahin po. 1, 2, 3, go. 2 Samuel 21, 1 hanggang verse 6. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Amen. No po? Nakita niyo po? Nagkaroon ng ilang taon na pagkagutom? 3 taong sunod-sunod. No? 3 sunod-sunod na taon ng taggutom dahil sa ginawa ni Haring Saul na pag-break doon sa promise. Mga kapatid, patay na, ito sa 2 Samuel, patay na din si Josue. And for sure, patay na din yung mga matatanda ng Israel. No? Kasi from the book of Joshua pa 2 Samuel na po ito. No po? Pero, nananatili pa rin yung pangako. Kasi yung pangako na yon ay narinig ng Diyos. Sinumpa, promise, naging commitment sa harapan ng ating Panginoon na hindi papatayin itong mga taga-Gibeon o mga Gibeonites. No po? Pero dahil sa ginawa ni Haring Saul, nagkaroon ng 3 sunod-sunod na taon ng taggutom. Kaya nga ang sabi dito, sa verse 3, ipinatawag ni David ang mga Gibeonita at tinanong, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo upang mapagbayaran ang kasalanan sa inyo ng aming bayan? Kasi hindi sinasagot ng Panginoon yung mga daing ng bayang Israel. Dahil si ginawa ni Haring Saul. Imagine po, talagang damay. Kaya alam niyo po, kung mahal niyo po ang bansang Pilipinas, kailangan talagang ipinapanalangin natin ng ating presidente. No? Mga nakaluklok sa bayan. Ang ating mayor. Bakit? Pag nagkamali yan, damay tayo. Katulad ng nangyari dito. Kasi hari si Saul, may ginawa siyang mali, break niya yung promise. So, ang mga Israelites ang nakaranas ng consequence. Siyempre, hari si Saul, for sure, di niya naranasan yung tagutom. Kasi hari siya Pwedeng yung mga mamamayan niya, pero siya hindi. Opo? So, yun ang nakaranas. Kaya talagang nagtanong si David, Panginoon, bakit po? Ano pong ginawa naming kasalanan? At sinabi naman, itong tugon ng Panginoon dahil sa ginawa ni Saul. Kaya ang sabi po dito, pagpapatuloy po ng verse 3, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo upang mapagbayaran ang kasalanan sa inyo ng aming bayan? At nang sa gayon ay mapawi ang inyong galit at basbasan ang sambahayan ni Yahweh. Sumagot sila, ang sama ng loob namin kay Saul at sa kanyang sambahayan ay hindi kayang tumbasan ng ginto at pilak.
Ngunit ayaw rin naming pumatay ng sinuman sa Israel. Kasi yung mga taga-Gibeonites, talagang yung naging promise din nila sa mga Israelita ay talagang magpapasakop sila. No? Hindi sila nandun para makipag-away, para makipaglaban, hindi. Nandun sila para magpaalipin sa mga Israelita. Kaya naman, ayaw din nilang pumatay ng sinuman sa Israel. Kung gayon, anong dapat kong gawin para sa inyo? Tanong ni David. Sumagot sila, hinangad po ng Saul na iyon na ubusin ang lahi namin sa Israel. Kaya ibigay ninyo sa amin ang 7 sa mga lalaking mula sa kanyang angkan at bibitayin namin sila sa Gibeon sa harapan ni Yahweh. Sige, ibibigay ko sila sa inyo. Sagot ni David. So ito po ay galing po, itong mga 7 kalalakihang ito ay galing po sa lahi ni Haring Saul. Para matigil yung taggutom at para muling mabasbasan ng ating Panginoong si Yahweh. Kasi again, may kasalanang ginawa po. Yan po. Kaya nawala ang pagsama ng Panginoon. Kaya in verse 9, ibinigay ni David sa mga Gibeonita ang 7 ito at sila'y sama-samang binigti sa bundok sa harapan ni Yahweh. Nangyari ito nang nagsisimulang anihin ang cebada. And then in verse 14, pagkatapos, dinala nila ito sa libingan ng kanyang amang si Kish sa lupain ni Benjamin sa Zela. Ang lahat ng iniutos ng hari ay natupad. At mula noon, ano pong nangyari? Pakibasa po. Nakita po natin, nawala ang kasalanan, kaya nanumbalik ang pagsama ng Panginoon sa kanyang bansang hinirang, which is the Israel. No po? Talagang malaki po ang nagagawa ng awa ng Diyos. Po, ng habag ng Diyos, hindi lamang sa mga Israelita, kundi para din sa mga taga-Gibeonites. No po? So, next slide, sabi nga, God's mercy is more. A brief biblical definition of the mercy is the gift of God's undeserved kindness and compassion. No? Kaya yung mga nagsasabing na, deserve ko to, sa totoo lang wala tayong deserve. We are so undeserving sa lahat. No? Kahit sabihin nung meron ka ng ganito ngayon, meron ka ng ganyan ngayon, ganyan na ngayon ang posisyon mo, lahat yan ay dahil sa mercy ng Panginoon. Because lahat tayo undeserving sa kindness ng Panginoon, sa compassion ng Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon. Pero, ipinaparanas niya pa rin sa atin. Because God is merciful. Because God's mercy is more. Sabi nga dito sa Nehemiah 9:31, ngunit dahil sa inyong labis na kahabagan, hindi mo rin sila ganap na nilipol at itinakwil. Ikaw ay mapagpatawad at mahabaging Diyos. Kahit na nagkamali ang mga Israelita, sa pakikipagtipan nila sa mga Gibeonites, hindi sila nalipol agad-agad. Tulad ng sinabi sa Deuteronomy chapter 7. Binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon dahil ang Diyos ay mapagpatawad at mahabaging Diyos. At ganun pa rin siya hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Pero katulad nga ng mga naririnig din nating paalala, huwag aabusuhin. No? Huwag aabusuhin. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mong aabusuhin, kapatid. Nako, wag na wag. No? Kasi pwede sabihin, ay pwede naman pala eh. Ay bakit yung mga Israelita? Bakit yung mga taga-Gibeon? Bakit sino pang binigyang habag ng Diyos? Bakit si
Si Paul, na dating Saulo, kahit inusig niya, pwede naman pala na gumawa ng masama. Mahabagi naman ng Diyos. Nako, wag aabusuhin. Wag aabusuhin. Po, kasi ay talagang, yes, napakamahabagi ng Diyos, mapagpatawad ang Diyos, sobra-sobrang pagmamahal ng Diyos. Pero po, yun ay hanggat tayo ay nabubuhay. Kapag kinuha ng Panginoon ang isang taong walang tamang kaugnayan sa Kanya, hindi ibig sabihin nun, hindi siya binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Nung nabubuhay siya, binigyan siya ng Lord ng pagkakataon. Pero alam niyo po, kasalanan na talaga ng tao kapag siya'y napahamak. Kasalanan na talaga ng tao. Lalo na sa ating panahon ngayon, nagkalat na ang mga teachings. Diba? Online. Kahit sa mga streets, may nagpo-proclaim na malapit nang dumating ang Diyos. Pero kasalanan na talaga ng tao kapag siya'y napahamak pa. Tulad ngayon, nagpapaalala ang Diyos. Oh, it's up to you, kapatid. It's up to us kung tatanggapin natin ang paalalang ito na huwag aabusuhin. Alam niyo po, mga paalala ng Diyos ay dapat magsisilbi sa ating paalala talaga. Hindi yung, malakas pa ako. Okay lang. Di ko naman kailangan ngayon. No po, pangkaraniwan yan sa tao. Kapag nagkasakit, saka lang lalapit sa Panginoon. Pag lang nagkaroon ng problema, saka lang lalapit sa Panginoon. Kapag nawala ng trabaho, saka lang lalapit sa Panginoon. Kapag may malaking nawala, saka lang lalapit sa Panginoon. Ay napakabuti naman na lapit sa Panginoon habang wala pang nangyayari, hindi po ba? Lapit na sa Panginoon habang maayos pa ang lahat. Hindi po ba? Hindi yung tatawag lang tayo sa Panginoon kapag kailangan na natin siya. Sobrang unfair minsan ng tao. Sobrang unfair sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat, pero wala man lang ibinabalik sa Panginoon. Deserve ko to, deserve kong magpahinga, deserve kong gumala, deserve ko tong pagkain na ito. Yun nga, sa totoo lang, wala tayong deserve sa buhay na ito. Only through God's kindness, mercy, love, compassion, kaya natin nararanasan ang lahat ng mga mabubuting bagay na nararanasan natin sa ating mga buhay. Dahil yan sa Panginoon. Apo, sabi nga dito sa Tito 3, verses 4 hanggang 7. Pakibasa po muna yung 4 and 5. 1, 2, 3, go! Amen. Opo. Kasi, nung mga makasalanan pa lang tayo, ibinigay na ng Diyos ang buhay niya para sa'yo. Kaya hindi tayo naligtas kasi mabait ka, kasi maganda ka, o pogi ka, o meron kang kotse, o mayaman ka, o kung ano mang meron sa'yo. Hindi tayo nailigtas dahil sa ating anumang gawa. O meron kang charity na tinutulungan. Meron kang, anong tawag doon? Pledge na ibinibigay para sa mga kananayan, kabataan, para sa mga kapuspalad. Hindi po. No po? Kundi dahil sa kanyang awa. Dahil sa mercy ng Panginoon. Kasi alam niya, na hindi naman talaga natin kayang lumapit on our own. Kasi lahat tayo naapektuhan ng kasalanan ni Eva at Adan. Kaya lahat tayo makasalanan.
hindi maganda ang ating pag-iisip. Wala tayong desire na lumapit sa Panginoon. Pero dahil sa napakasaganang awa ng Diyos, niligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas upang sa kanyang biyaya'y maituring tayong, ano po nakalagay dyan? At Amen. No po? Talagang dahil ito lahat sa masaganang biyaya ng Diyos. Dahil ito sa masaganang awa ng Diyos. So ramdam nyo na po ba yung awa ng Diyos sa atin? Kaya wala talaga tayong ipagmalaki sa buhay na ito, kundi ang ginagawa ng Diyos. Sabi nga, kung may nais magmalaki, ipagmalaki niya ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ipagmalaki mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Ipagmalaki mo kung paano ka pinatawad ng Diyos. Diba? Lahat tayo may dark past. Lahat tayo. Kahit sabi mo konti o malaki ang ginawa mong pagkakamali noon, lahat tayo may nagawa talagang mga pagkakamali noon sa ating mga buhay. Pero patuloy yan pa rin ipinadama sa atin ng Panginoon ang kanyang napakalawak na pag-ibig. Kaya hanggang ngayon naman, ay gusto rin natin maibalik sa Panginoon ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Na Lord, salamat po sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay. Diba? Yun na yun talagang maiisip mo. Sige, isipin mo ngayong araw na ito. Ano ba yung mga pinagdaanan ko sa buhay dati? Pero hanggang ngayon, nararanasan mo yung kabutihan ng Diyos. Alam niyo po, isang napakalaking kabutihan na ng Diyos yung nabuhay pa tayo ngayon. Kasi ibig sabihin, binibigyan tayo ng chance ng Panginoon na kung hindi ka totoong lumapit sa Kanya kahapon, ngayon ka totoong lumapit sa Panginoon. Ngayon ka totoong magsuko ng iyong buhay sa Panginoon. Po, so tayo pong lahat ay tumayo. Patuloyan po nating ialay ang ating buhay sa Panginoon. Dahil tunay po na ang Panginoon po ang kailangan natin sa buhay na ito. Tunay po na wala na po tayong hahanapin pa sa buhay na ito, kundi ang ating Panginoon lamang. Amen po ba? Amen. Siya lang po talaga ang palagi nating kailanganin sa buhay na ito. Dahil walang ibang makakapagbigay sa iyo, kapatid, ng contentment, kakontentuhan sa buhay na ito, kundi ang ating Diyos lamang. Amen? Patuloyan po nating i-desire na maparangalan ang Panginoon sa atin pong gagawing pag-awit sa Kanya. At habang tayo umaawit sa Panginoon, patuloy nating isuko ang ating buhay sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Desisyon po natin yon. Pero ito yung pinaka magandang magiging desisyon mo talaga sa buhay mo. Yung tuloy-tuloy na lumapit, tuloy-tuloy na kailanganin ang Panginoon sa iyong buhay. Kasi at the end of your life, hindi yung kung anong achievements mo ang mahalaga. Hindi yung kung anong narating mo, kung anong posisyon mo, kung anong naging possession mo sa buhay na ito. Kundi yung pagmamahal mo, yung buhay mo, na patuloyan mong iniaalay sa Panginoon at ninanais mong mabigyang parangal sa buhay na ito, ang ating Panginoon. Amen. Yes, Lord Jesus. Panginoon, salamat po. Muli ay binigyan mo kami ng pagkakataon na makalapit sa iyo. Kami na mga undeserving,
sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin, Panginoon. Yet you chose na iparanas sa amin ang mga bagay na ito na patuloy ang nagbibigay sa amin ng kakontentuhan. Tunay po na sa buhay na ito, Panginoon, wala na kaming hahanapin pang iba. Jesus. Salamat po, Panginoon. Kapayapaang nagmumula sa'yo. Kaligayahang nakamit sa piling mo. Kapayapaang nagmumula sa'yo. Kaligayahang nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Sa piling mo. Sing for the Lord. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa.
iyo, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Amen. Wala nang iba. Wala nang iba. Ikaw lang, Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala na nga sa'yo nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, sa piling mo, sa piling mo. Yes, Lord. Walang ibang nais ang aming puso. Walang ibang inaasam ang aming mga puso, aming Panginoon, kundi yung pangako mo, Panginoon, na buhay na walang hanggan sa piling mo, Panginoon. Sa mundong ito, iba-iba po ang aming mararanasan. May kasiyahan, may kalungkutan, may mga pagtitiis, problema, pagsubok. Pero inaasam-asam namin, Panginoon, ang araw na magsisimula kami sa piling mo, Panginoon. Ang araw na matatapos na ang lahat. Ang araw na wala ng pag-iyak. Ang araw na wala ng kabaitan. Ang araw na wala ng kulang. Ang araw na makikita ka namin ng mukhaan, Panginoon. Yun po yung pinaka-inaasam-asam namin sa buhay na ito. Sa piling mo, Panginoon. Habang buhay, panghabang panahon, sa piling mo. Hindi na namin bibilangin yung araw, yung oras. Kasi forever and ever, for eternity, Panginoon, makakapiling ka na namin. Lord, patuloyan mo kaming ihanda sa araw ng pagharap namin sa iyo, Panginoon. Marinig po namin yung pinaka-inaasam-asam namin na marinig mula sa iyo. Thou good and faithful servant, come and inherit what belongs to you. Salamat po, Panginoon, sa araw na iyon. Sa araw na iyon, Panginoon. At habang hinihintay namin ang araw na iyon, pinipili naming maging matapat sa iyo. Pinipili namin ang pinakamainam at tama na ayon sa iyong mga salita na aming gagawin, mga kalooban mo para sa amin, Panginoon, habang hinihintay namin ang araw po. Salamat aming Panginoon sa patuloy ang kapayapaan, kagalakan, kasiyahan na dulot mo sa aming mga buhay. Kontentong-kontento kami sa iyo.
Panginoon. Kontentong-kontento kami sa iyo. Tunay nga po, Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. For the last time, we sing for the Lord. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Yes, Lord. Salamat po, aming Panginoon, sa kasiyahang dulot mo sa aming mga buhay. Purihin ka, pasalamatan ka, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. This is our prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa patuloy ang pagsama sa atin ng Diyos. Amen. Ngayon naman po ay malayang-malaya ang bawat isa na ibalik at ipagkaloob sa Panginoon ang tanging nararapat para sa Kanya. Amen. I'm ready to
yes. Amen? Amen. Deserve yun lahat ng ating Panginoon. Ayun, salamat po sa Panginoon. Tuloy-tuloy po nating ipanalangin ang ating daddy, Pastor Lito, si M, si Deng, si Dykes, at ang mga kasamahan po from CPLI na patuloy ang nagmi-mission po sa lugar po ng Apayao. At kung lolobin ng Lord ay hanggang January 31 po sila roon. So talagang kailangan po nila ng patuloy ang pananalangin para patuloy ang buksan ng Lord yung puso ng mga tao doon na kanilang mimisyonan. Amen po? Amen. So reminder mga kabataan, anong oras? Kananayan po, meron po ba? Yes. Sasabihin na lang sa GC, maging ang katatayan, salamat sa Panginoon at maging sa buhay ng mga bata. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay muling manalangin. Ama, salamat po. Patuloy namin ino-offer ang lahat sa amin sa iyo. Because you deserve this all, Panginoon. Salamat po aming Panginoon sa napakalawak mong pag-ibig, kahabagan, biyaya, awa sa aming lahat. Baunin namin ito, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi at hanggang sa dalhin mong muli kami sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po. Patuloy ka naming mapaluguran, mapasaya, mapasalamatan at maipakita namin ito sa uri ng aming gagawing pamumuhay paglabas namin sa gusaling ito. Ama, salamat po sa gawain mong ito. Ito'y sa iyo, Panginoon. Kaya ikaw lamang ang patuloy mabigyan ng parangal, patuloy mabigyan ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng pinagpala ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen. Hallelujah. God bless everyone. See you po. Ayan, purihin ang